Hello, good morning everyone. It's Sunday again. It's already May 5. Napakabilis po ng araw mga kaibigan. Did you go to church na po ba? Nakapag-nilay na po ba kayo ngayong araw ng linggo? You know my friends, we must keep on praying every day to strengthen us in everything, because alam niyo po, mahal tayo ng ating Panginoon. Jesus paid for loving us. Siya ang nagbayad sa atin dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. And sa healing people, Jesus suffer. So sa bawat kagalingan natin, ang ating Panginoon ang nagdurusa. Ang kanyang dugo ay nababawasan sa pagpapatawad sa ating mga pagkakasala. Kasi hindi nga po ba siya ay namatay dahil sa ating kasalanan, tayo ay tinubos sa ating kasalanan. At alam niyo po ba dito sa Mark chapter 5 verse 24 hanggang 30, ang isang babae dito na dinugo, nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman na matagal na hindi gumagaling, na kung saan-saan na siya nagpunta ng mga doktor na hindi siya gumagaling, halos maubos na ang kanyang pera. Subalit nung nalaman niyang dumating ang Panginoon, dahil sa lakas ng tiwala niya at sa laki ng kanyang pagtitiwala at that's of faith, siya po ay gumaling. And to those who believe in Jesus, sa pamamagitan ng tiwala, sa pamamagitan ng pananampalataya, ng pananalig, sa lakas ng ating pananalig, gagaling tayo. Mahihil ang anumang kasalanan meron tayo, mahihil ang anumang karamdaman meron tayo mga kaibigan. Dito nga sa Matthew chapter 8 verse 16 to 17, He took out our infirmities and took out our diseases. Hindi po ba? Kasi ito nga ay nanggaling sa salitang lambano, to accept, to have, to obtain, to know, to receive, and to take. So ganun din dito sa salitang bastadso, na to endure, to sustain, and to receive, and to carry. So alam niyo mga kaibigan, ang kailangan talaga natin, ang faith natin, ang pagtitiwala natin, ang pagbabago natin sa ating sarili. Because in healing people, Jesus received the illnesses upon Himself. Akala niyo ganun lang kadali yan? Ang Panginoon ang nagbabayad sa ating mga pagkakamali, at sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkukulang. Siya ang nagbayad. Di po nga ba nung siya ay pinako sa cross, meron siyang katabi, si Barabas, na pinapili ang mga tao kung sino ang dapat ipako, si Barabas ba o si Jesus. Subalit alam ni Pilato na walang kasalanan ang ating Panginoon, kaya pinabayaan na niya ang mga taong desisyon, dahil alam natin na si Barabas ay makasalanan. Tayo ang Barabas sa buhay ng ating Panginoon. Kaya sabihin niyo sa mga katabi mo o mga katabi niyo dyan, ikaw si Barabas. At sabihin mo naman, ikaw din si Barabas, tayo din ay si Barabas, ako din ay si Barabas. So tayo ang naging Barabas sa buhay ng ating Panginoon. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon, ganon siya magmahal sa atin. Pinatawad niya ang ating mga pagkakamali, pinatawad niya ang ating pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang dugo. In forgiving sins, Jesus received the punishment due to us, due to our sins. Pag may utang na pinatawad, it's because meron nagbayad. So ganun din yan. Ganun din dito sa daigdig na ito. We are asking Jesus to shed His blood to cleanse us. In forgiving sins, Jesus received the punishment for those who have wrong and sin. Kaya mga kaibigan, you know, ang sabi nga sa Bible, He went down to the depth of hell upang mabayaran lamang. You know my friends, in Christianity, Christ face.
But in other religion, you pay with the salvation for faith. So we should not take confession lightly. Yes, the Lord forgive, but the Lord face. Isang pagmamahal na dapat pagsumikapan natin na baguhin sa ating mga sarili, na hindi na tayo muli magkamali. Kasi hindi nga po ba sa isang tahanan, sa isang pamilya, kapag ang mga anak ay mga suwail, matitigas ang ulo, once na nagkakaroon ng mga problema, sino ba ang nagdurusa? Hindi nga ba ang ating ama, ang ating mga magulang, ang ating ina, ang ating tatay? Sino ba nagbabayad ng mga penalty, ng mga hospital bill? Di ba ang mga magulang natin, kapag tayong mga anak ay may mga nagawang pagkakamali, may nagawa tayong pagkakasala, may nagawa tayong mga hindi dapat sa mga ating mga barkada, o kaya may nakipagsuntukan, nakipag-away, sino ba ang nagpapiansa? Hindi nga po ba mga magulang natin? Kaya ganun din ang ating Panginoon. Sa bawat pagkakamali natin, ang Panginoon ang nagbabayad. Kaya dapat mga kaibigan, mahiya naman tayo sa ating Panginoon, na huwag nang paulit-ulit hihingi tayo na hugasan ang ating kasalanan ng kanyang dugo. Dahil nakakahiya mga kaibigan, hindi po ba pag ganyan paulit-ulit. Kaya pagsumikapan natin na huwag tayong magkamali, huwag tayong magkasala hanggat maaari. Lumakad tayo ng tuwid, lumakad tayo ng tama. Kasi oo nga, dito sa daigdig na ito, hindi talaga maiiwasan dahil tao lang tayo. Pero kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, kung tayo ay didikit sa ating Panginoon, tayo ay mahahawa ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig at kanyang pagmamahal. Kasi mahirap naman yun kung lagi ka na lang gagawa ng mali, tapos hihingi ng tawad sa ating Panginoon. Matuto naman tayong mahiya mga kaibigan. Hindi po ba kahit sa mga kaibigan natin, kung utang tayo ng utang tapos may ibang nagbabayad, tayo ay pinagpatawad, di ba nakakahiya ng lumapit uli? You know my friends, Jesus paid for our sins. Our God pays for our sins. So stop sacrifices to pay for your sin and to please you, God. And if it is God who is your judge, who can condemn you? There is no more condemnation for those who is in Jesus. So wala na pong condemnation. Dahil pag tayo ay nasa ating Panginoon, tayo ay nasa Kanya, tayo ay nasa piling Niya, tayo ay Kanya ng pinatawad, tayo ay Kanya ng nilinis. Kaya hanggat maaari, iwasan na natin ang tayo magkamali, ang tayo magkasala, mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, ang kailangan natin, unity, pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan. Tingnan niyo po ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon dito sa Pilipinas. Nagsisiraan, nagbabangayan, nagpapaligsahan, nagpapagalingan. Hindi po yan ang kailangan ng ating daigdig. Hindi po yan ang ating kailangan dito sa Pilipinas. Ang kailangan natin magkaisa, magtulungan, huwag magsiraan, magsuportahan. Kasi kung magkakanya-kanya tayo, hindi tayo asinso, hindi uunlad ang ating bayan. Ang kawawa, ang mahirap, lalo maghihirap. Kaya sa panahong ito, malapit na naman ang eleksyon. Huwag ganon. Huwag magsiraan, huwag magbatuhan ng kung ano-anong dumi, dahil lahat tayo may dumi, lahat tayo may kasalanan. Ang kailangan natin, unity, pagkakaisa, pagtutulungan. So yan lang po mga kaibigan. Muli maraming salamat hanggang sa mga susunod na mga araw. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Froilan Schneider Macresablo. Peace be with you and God bless to everyone.